Ito pong patuloy na nadidiskubre ni Marcos na ngayon lang niya nadiskubre. Hindi ko talaga maintindihan mga kababayan. Presidente ka, wala kang kaalam-alam. Ano nangyari sa'yo? Ay nako. Yan ang mahirap, kaka-party. Party ka kasi ng party dyan sa Malacanang eh. Ngayon, after 3 years, saka mo marirealize, sasabihin mo pa na useless. Sa totoo lang, alam mo, Mr. Marcos, ikaw ang useless. Hindi, that's the truth. Huwag na tayong magmaang-maangan. Ikaw talaga ang walang silbi. Yun ang totoo. Useless ka. Ikaw ang presidenteng, ewan ko, nagmalaki na merong 5,500 na flood control. Tapos biglang pupunta ka ngayon, sasabihin mo, wala pala. Hindi ba? Gago! Saka nakakita ng presidenteng ganun. Hindi, alam mo, eto, ganito lang yan eh. Okay lang naman sana eh. Okay lang sana kung ma-realize mo ngayon. O bakit wala ito mga to? O bakit ganito ito? Palpak ito yung mga useless, bla 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 bla. Ganito, di ba? Okay sana yan eh. Okay sana yun. Ang problema kasi, nagbida-bida ka. Nagbida-bida ka nung mga nakaraang taon at sinasabi mo, ito accomplishment, ito ganito, may flood control, maraming accomplishment, may ginawa, may build better more ka pa, mga paiwan ko kung anong pautot mong ganyan-ganyan. Tapos, ngayon sasabihin mo, useless. Wala pala yung mga project na yon. And hindi lang ngayon yan. May pinunta ka pa ng isang araw na kesyo, I'm angry, may paganong-ganong ka pa. Sino ba ang presidente? Sino ba ang may hawak sa sekretary ng DPWH? Di ba ikaw? So, ito ka na naman. Sasabihin mo, useless. Baka, hindi kaya, sir, ikaw ang useless? Ikaw ang useless na presidente. Kinakausap mo ba yung sarili mo? Hindi to. Baka naman sa sobrang, alam mo na, di ba? Sobrang tama mo. I mean, sobrang correct ka. O, di ba? Kinakausap mo na yung sarili mo. At sinasabi mo na useless to mga to. Mahiya naman kayo. Hindi kasi yung una, yung sinabi mo sa zona, mahiya naman kayo, medyo nag-U-turn yun eh. Pumunta sa'yo. Ito naman, useless, nag-U-turn na naman. Sabi, sa'yo din yan. Di ba? Ewan ko kung anong meron ka, Mr. Marcos, at tila yung karma ay masyado mo nang inangkin. Ito. Gago! Lahat na ata ng kapalpakan, lahat na ng disaster sa bansa natin, inangkin mo na lahat. Nasa sayo na lahat. Gusto mo kantahan kita na share na lahat. Ang kanta ni Daniel Padilla ba yun? Pambira ka eh. Hindi. Alam mo ito kaya nga minsan ito mga nakaraang araw bumabanat ako dun sa mga vlogger na tanso. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga vlogger na tanso, wala talaga silang mai-content sa'yo. Yung mga loyalista mong mga vlogger, wala silang mai-content tungkol sa'yo. Wala silang mga argumento about your accomplishment, why na hindi ikaw ang may kasalanan, hindi ka nila kayang ipagtanggol ng merong lohika. Di ba? Etong mga vlogger ni Marcos, ang alam lang, abangan ang mga video namin. Mga Duterte supporter, abangan lang ang mga post namin, abangan lang si BP Sara Duterte kung ano masisira nila kay BP Sara Duterte, kung ano mabababoy nila kay BP Sara Duterte. Walang lohika yung kanilang mga argumento. Puro na lang, si Banat bayad bay. Ano ngayon? I mean, anong argumento mo para masabi mong, wari, bayad bay? Di ba? May mga ganyan. Dapat magbibigay ka ng argumento mo kasi ganito si Banat ba? Kasi ganito ginawa niya. Kasi ganito, di ba? Para mapatunayan natin. Halimbawa ako, nag-akusa ako na ang tanga ninyo, tambobo ninyo.
Talaga naman, bakit? Pinipresenta ko sa inyo ngayon na itong mga vlogger ni Marcos, wala talaga silang argumento, wala silang lohika, wala nga ho silang maipakita na depensa doon sa mga akusasyon ng mga ibang tao o mga kritiko kay Marcos. Ibig sabihin, wala sila. They are useless, senseless, wala silang kwenta. Ngayon, pinapatunayan ko sa inyo na bobo, tanga talaga itong mga animal na to. Sila naman, wala lang. Basta lang. Kasi nga po, again, hindi naman po sila seryosong mga vlogger. Sila po yung mga vlogger na yung taga-kanto lang. Di ba? Alam mo yun, yung vlogger lang na nakadampot ng cellphone, tapos nagsimula na mag-vlog, tapos nakita ng amo nila na gusto maging presidente, binabayaran na sila ngayon, di ba? Kesa sa tumambay sila, magiinom-inom sila, manlalaki sila, kasi mga ito, hindi ko maintindihan, mga lalaking may ahit ang mga kilay. Saka nakakita lalaki may ahit ng kilay. Saka nakakita ng mga lalaki na ewan. As in, ang tapang-tapang kuno, pero alam mo namang namamakla. Hindi mo talaga maintindihan kung anong klaseng mga tao itong kinuha ng administrasyon nito para lang talaga mambuisit. Alam mo, perfect example niyan, si Claire Castro. Si Claire Castro halata naman kinuha lang siya para talagang itroll ang mga Duterte. So that, akala siguro nila, pag tinroll nila si BP Sara Duterte o pag tinroll nila mga Duterte, ang gagawin lang ng mga Duterte vloggers ay kung hindi depensahan si Vice President Sara Duterte. Ang hindi nila maintindihan, the Vice President doesn't need to be defend basta ganun. Hindi kailangan na depensahan si BP Sara Duterte. You know why? Kasi kayang-kaya niya. Kayang-kaya niyang depensahan sarili niya. At the same time, hindi na kami kailangan na depensahan siya kasi yung mga tao, alam nila yung obvious. Nakikita naman nila yung kapalpakan ng sinasabi ni Castro, ni Yusek Castro, o si Claire Castro. Alam nila, hindi na kailangan ng vloggers. Yun ang kinamalian nila. Ngayon, yung mga kinukuha naman ng administrasyon nito na para mambash na mga kapwa vlogger para mambash na mga Duterte vloggers, wala naman silang mga utak. Wala naman din silang matinong, alam mo yun, ewan ko kung may pinag-aralan ba yung mga yun o hindi, kasi ayoko sanang ganunin yung may pinag-aralan kasi may matalino naman kahit walang pinag-aralan I mean, hindi nagpasok sa school. May mga matatalino, merong street smart na tinatawag sila. Wala nang ang pinag-aralan, hindi pa street smart. Para talagang nadampot mo sa kanto na nagiinuman, na alam mo yung opinionated. Minsan nga, mas matalino pa yung mga nakikipag-inuman kaysa sa kanila Pumunta kayo sa mga inuman, minsan may mga logic pa yung ibang tao doon. O di kaya pumunta kayo sa mga barbero, sa mga barbershop, yung mga usapan doon. Minsan mas may logic pa dito sa mga vlogger ni Marcos Yung totoo. Ito na lang halimbawang useless. Paano mo ngayon niya madidepensa? Mismong si Marcos sinabi niyang useless. Sino bang presidente? Di ba? Sino bang may sasabihin na naman ng iba, argumento na naman ng iba. Kasi hindi panahon ni Marcos yan. Panahon niya yan nung mga nakarang administrasyon. Hanggang sinisisi nga, umabot na hanggang kay Gloria Lahat ngayon sinisisi na except yung sarili Di ba? I mean, sandali. Oo, may mga mali ang past administration. Lagi naman yan. Hindi perpekto yan. Laging may hindi natin nililigtas ang administrasyon ni Pangulong Duterte Malamang sa malamang may mga nakalusot din. Wala tayong sinasabing perpekto. Pero ang maganda, ito'y inaaksyonan. Ito'y, di ba, kaya nga nung kay Pangulong Duterte,
Binanggit niya mga pangalan ng district engineer. Sino ang naglipat sa district engineer na to? Binanggit niya kahit kaibigan pa ng kanyang anak yung isa dong kongresista. O, naalala niyo yun? Binanggit pa ni Pangulong Duterte. At marami talagang nasibak din nung panahon ni Pangulong Duterte na hindi lang ina-announce. Pero marami po kasi akong alam na sinibak noon dahil nga may mga, alam mo na, proyektong ghost project. Hindi na lang nag-iingay. Kasi, ang alam mo, si Pangulong Duterte, makatao pa rin yan . Kahit po yan matapang, makatao yan. Marami po yung sinibak na mga dating kaalyado na quote-unquote pinag-resign na lang. Pero in reality, na-booking yun, kasi nga, kahit pa paano, para hindi na mababoy publicly at madadamay pa yung buong pamilya. Binanggit niya yan sa isa sa mga kanyang talk to the people. Sinabi niya yan na pinag-resign na lang niya para hindi na madamay ang buong pamilya sa bashing ng taong bayan. Ganyan ang ginawa ni Pangulong Duterte. Hindi si Pangulong Duterte na nagsalita, useless, wala namang kwenta ito mga ito. Tapos walang ginawa. Ang atin lang, useless pala Mr. Marcos, yung sinasabi mo. Useless pala na wala na mga nangyayaring proyekto. Sana na-realize mo yan, dapat ginawa mo yan first year ng iyong panunungkulan. O ano ba ang mga useless na proyekto na napirmahan, na nabigyan ng budget, tapos hindi tumatakbo, hindi na nag-i-improve o walang nagaganap doon sa proyekto na yon. Dapat unang taon pa lang, ayan ay inano mo na, diniscover mo na, inalam mo na, para yung mga susunod na taon, inayos mo na. Hindi . Ano ginagawa mo ngayon? Naninisi ka, Nino? Sino useless? Anong useless? Yung nakita mo dyan, angry ka? Kanino ka angry? And eto simpleng-simple na lang mga kababa. Eto, napaka-simple. Ang dami nang nadidiscovering ghost project. Okay. Ang dami nang sinasabing useless. Galit ka na. Pero bakit nakaupo pa yung sekretary hanggang ngayon? Na in charge sa lahat. Remember he is in charge of all the projects. Even if sabihin na natin wala siyang kinalaman sa korupsyon, wala siyang kinalaman sa approval, but the mere fact that you are the head of that department, ikargo mo kung ano mangyari sa ibaba mo. Kaya ka nga inilagay ng presidente na you were appointed to do something about that particular agency.